Wait. Time check. It's 5:52. Okay. Makinig po muna tayo ng praise and worship song. At exactly 6 p.m., start po tayo ng ating God's Morning. Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Sa gitna ng bagyo, ako'y maghihintay. Sa iyong mga kamay, nais kong magtiwala. Ang buhay ko'y iyong plano, O Diyos. Ngayon mapapakumbaba ko sa iyong harapan. Lord, ang lakas ko'y sa iyo nanggagaling. Kahit ako'y mahina, ikaw ay matatag. Sa bawat hakbang, iyong gabay ang kailangan. Anong gagawin ko, Lord? Sundin ang iyong kalooban. Anong gagawin ko, Lord, sa bawat araw? Ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw ang pag-asa. Ipinagkatiwala ko sa'yo ang aking lahat. Anong gagawin ko? Lord, iyong ipakita. Sa bawat hakbang, ako'y maghihintay. Sa iyong mga kamay, mapapakumbaba. Ang buhay ko'y iyong ipagkatiwala. Tawad, Panginoon, sa aking pagkukulang. Sa dami ng gawain, ikaw ang nalilimutan. Ngunit sa puso ko'y naroon ka pa rin. Ang pag-ibig mo'y tapat kahit ako'y di pansin. Lagi mo akong tawagin. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y balik ngayon. Papapurin mo't sanda, ikaw ang lahat. Patuloy sa aking pag-aliman. Sa bawat umaga, ako'y nalilito. Naalala
lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y balik ngayon. Pagpupurit at samba, ikaw ang karapat-dapat. Patawad, Panginoon, sa iyong awa't biyaya. Sa iyong banal na trono, ikaw ang Diyos ko, tanging totoo. Pagpupurit at samba'y aking pinananaman. Sa iyong awa't biyaya. Sa bawat pagsubok na dumadaan, sa bawat luha't bigahati, ikaw ang aking kalakasan. Hindi mo ako iniwan kailanman. Kahit madilim ang landas. And God's morning, everyone. At ngayon po, araw na ito ay tayo po ay araw ng Lunes, October 2025. At may mga balita na kumakalat na naman daw virus, no? At yan pa ang ating lindol. Tayo po ay mag-ingat ang lahat. At ngayon po sa ating daily devotion, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay tutungo sa ating talata, no? Pag-uusapan ngayon. It's a very popular, lagi rin nating nababanggit dito. At ating pag-usapan ito at mula po sa Ephesians 2:8-9, no? Verse 2 talata po tayo. Verse 8 and 9. At ito po ay pamagatan nating grace through faith. At sabi nga, why human merit fall short. At sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Epeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, Panginoon. Pagbibigay mo ng kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po muli sa umagang ito na pag-aaralan namin ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa itong mga pag-aaralan namin ito ay aming maisapamuhay tungo sa aming puso. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nawa pangunahan mo ang bawat kilos namin, pananalita at gawa sa aming lalakaran ngayong maghapon, Panginoon. At ang iyong mga salita na aming pag-aaralan, yun po ang magiging sandata namin sa aming maghapon, Panginoon. At sa susunod na araw, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at ang lahat po ng mga nakakakinig ng iyong mga salita, Panginoon. At isa sa pamuhay ito, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. At ang lahat po ng ito
na aming pag-aaralan ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ito sa ating talatang ito ay napaka sabi nga ay reality. At bakit nga pa itong grace through faith na ito? Why human merit falls short? Basahin ko ulit sa Amplified Version. Sabi sa Amplified Version, excuse me, sa verse 8, sabi, for it is by grace. It means God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. Patungo sa ating Panginoong Kristo. That you have been saved. Sabi niya, actually, ano ba yung kahulugan nitong saved nito? Actually delivered from judgment and given eternal life. Nasa iyo na daw. Through faith. Doon sa word pa lang, sa pamamagitan daw ng pananampalataya. And this, it means yung salvation po, is not of yourself. Hindi sa ating sariling gawa. Not through our own effort. But it is the undeserved, gracious gift of God. Doon sa verse 9, sinabi niya, not as a result of your works. Ibig sabihin, not your attempts to keep the law. So that no one will be able to boast or take credit in a way for his salvation. Bakit nga ba sinasabing hindi natin ito, wala tayong kayang ipagmayabang? At dito sa talatang ito po, sa ating binasang ito, mula sa MBB at sa Amplified Version ng talatang ito sa Ephesians 2:8-9, ito po ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, mga Kristiyano sa Ephesus, na ngayon po ay Turkey. Noong siya po ay nasa bilangguan sa Roma noong 60 hanggang 62 AD. Noong panahon po na yon, ni Apostol Pablo, ang mga Hentil ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad po ni Artemis, sa Ephesus. Habang ang mga Hudyo naman po ay naniniwalang ang pagsunod sa kautusan ang daan sa Diyos. Dalawang bagay. Ang pagsunod at ang mga paganong paniniwala. Bago po ang talatang ito sa verse 8 and 9, inilarawan po ni Apostol Pablo na doon sa verse 1, basahin po natin. Sabi doon, patay daw po tayo sa kasalanan. Sabi nga po doon, sige po. Verse 1. Beso to pa rin. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan po. Dahil doon sa pagsuway. At nasabi rin po doon sa verse 3, na tayo daw po ay mga anak ng puot, para maunawaan natin. Ang totoo, tayong lahat dahil ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Amen. Okay? Sabi doon, Tapos, pagkatapos nito, doon naman sa verse 10, basahin din natin, dahil idinugtong po niya na tayo po'y nilikha para sa mabuting gawa. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. So, dito sa mga supporting verse na ito, ay nakita natin, anong pinagmulan at bakit tayo nakakagawa ng mabuti. Ibig sabihin po mga kapatid na ang gawa ay bunga ng kaligtasan. Hindi dahil para maligtas. Kaya nga minsan, nakakarinig tayo sa mga kapatid natin o minsan mga mananampalataya na itong ginawa ko, parang dito nagpapatungkol sa atin. Ano nga ba talaga? Yan bang mabuting gawa natin? Kung bakit ba tayo nakakagawa ng mga mabuti, ay talaga bang yan ay galing sa atin? At dito po sa ating talatang binasa, ang mambabasa po o ito po ay pinatutungkulan
in-address ni Apostol Pablo ang sulat nito sa mga hintil, non-Jews, at sa mga Hudyo na nagkakaisa sa ating Panginoon Kristo na masasabi nating dating hiwalay sa pangako ng Diyos. Excuse me po. Ang layunin po ni Pablo ay ipaliwanag, no, na ang tunay na kaligtasan laban sa maling paniniwala. Na una, kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. No? Sabi nga, ito ay very common sa mga Jewish tradition na halos merong 600 rules. No? At isa pa, yung pwede kang magyabang sa sariling gawa, no? Tulad nung mga reliyosong leader na mapagmataas. No? Dito po, ginamit ni Apostol Pablo ang talata para idiin na ang biyayang ito o ang kaligtasang ito ay regalo ng Diyos. No? Hindi galing sa atin. No? At dito pinatingkulan yung sabi doon sa binasa natin, for it is by grace. No? Ibig sabihin yung God's remarkable compassion through faith. No? Ano nga ba itong grace na ito? No? Kasi nga minsan ang grasyang ito, no? Tandaan po natin, parang ang kaisipan kasi po natin dito, minsan parang negosyo. Tandaan po natin, hindi po ito negosyo na pag gumawa ka ng mabuti, gagawa ng mabuti ang Diyos sa iyo. No, hindi po ganun yan. Hindi po yan parang negosyo na isang bagay na na dapat nating gawin. Ibig sabihin, ibig sabihin mali yung mindset. No, hindi ganun yun para may invest. Kaya nga po, ano nga po ba yung grace na ito? Sabi nga po dyan is charis, no, sa Greek word, na ang ibig sabihin po is unmerited favor. No? Ibig sabihin, kung unmerited favor ito, hindi man tayo karapat-dapat, pero ibinigay pa rin ng Diyos. Parang ano ba ang iPhone ngayon? iPhone 17? No? No, hindi ko kasi ako mahilig sa iPhone. No? Sabi nga parang, sige sabihin natin dahil ang sikat ay iPhone. Parang may nagbigay sa iyo ng iPhone 17 Pro Max, no? Ng iba. No? Kahit wala kang ambag. No? Ganun kalaki ang grasya. No? Hindi mo deserve, pero ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Kasi dahil sa sobrang pagmamahal niya. No? Diba? Sabi nga doon sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sumampalataya sa kanya at ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Okay, so yan po yan. Yun ang layunin ng Panginoon Diyos. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. And His name is Jesus Christ upang hindi tayo mapahamak. Kaya nga, diyan po tayo nagtitiwala. At sabi nga doon sa talata natin, through our faith, no? Ito po yung pagtitiwala o sa Greek word pistis, no? Yung pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, hindi dahil sa sarili natin. Sabi nga, hindi ito blind faith, no? Kaya nga parang sabihin natin, yun na may napakinggan ako sa DCAS, isang pastor nag-preach, no? Hindi ibig sabihin na we are living by faith and not by sight. Pipiringan mo yung mata mo, sige nga, Lord, ako'y lalakad, no? At tingnan ko kung hindi ako madadapa, no? Hindi po ganun yun, no? Ang sabi nga po, ang pistis na ito, yung pagtitiwala kay Kristo, hindi sa sarili nating kakayahan. Sabi nga, hindi yan blind faith, pero active surrender sa ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, ito ay pagsuko sa ating Panginoon Diyos. Sinusuko ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Parang nga, sabi nga, di ba, parang pagtawid sa tulay, gawin nating analogy yun, no? Na kahit takot ka, sumasabay ka sa kumpiyansang matibay ang tulay. No? Dahil kilala mo yung gumawa at kilala mo yung kasama mo. Kahit ang faith mo mismo ay, sabi nga, ay regalo rin ng ating Panginoon Diyos. No? Siya ho nagbubukas ng mata para makita natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin, di ba, na Philippians 1 verse 29? Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Yan. No? May ano doon ngayon. No? Magtiis ngayon. No? Tama ba?
tiis din naman. kay Kristo. No? Alang-alang kay Kristo. No? Yun po yun. Yan yung sa bawat buhay natin, sabi nga lahat dadanasin natin yun. Yung mga circumstances, situation na meron tayo ngayon, even masasabi nating trials. Na kay Kristo at wala kay Kristo, dadaanan mo yan eh. Pero kung si Kristo ay totoong nasa iyo, kaya makikita natin na si Kristo ay nasa iyo, nagkakaroon ka ng kapanatagan. Pero kung tayo ay walang kapanatagan sa mga pangyayaring ito, ibig sabihin malayo si Kristo sa isipan at puso mo. At ang grasya ng Diyos ay dyan umiikot. Sa grasya at pananampalataya. Sa paniniwalang ito ay grace, binigay at pinagkaloob ng Panginoon Diyos. At sa pananampalatayang naniniwala kang anuman ang daanin natin, dumaan man tayo sa apoy, no? Hindi tayo matutupok dahil kasama natin ang Panginoon Diyos. At yan yung sinasabing salvation. Sabi nga, ang salvation na ito hindi self-made, kundi God-given. Yan pong kaligtasan na yan. Through the next word, sinabi doon, this salvation is not of yourself. Sabi binasa natin kanina sa Amplified Version. It is the gift of God. Sabi nga, hindi po ito DIY project. No? Na kung ang kaligtasan ay parang, sabi nga, pag-akyat sa langit gamit tagagdan, ang ginawa po dito, si Jesus mismo ang bumaba para dalhin ka pabalik. Hindi mo kailangang umakyat. Bakit? Dahil iaakyat ka ng Panginoon Diyos. Sabi nga, not your effort, pero His effort. Effort ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga nung tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, nakasisigurado ka. Sa kalalagyan natin, meron kang pwesto. Sabi nga, ihahanda ng Panginoon Diyos ang ating mansion sa langit. Sabi nga, itong gift na ito ay hindi transaction. Sabi nga, walang point system po sa langit. Kahit anong pag-serve mo sa church, pag-ayuno, o pagiging mabait, hindi yan pambayad sa salvation. Ulitin ko po, kahit ano ang gawin mo serve sa church, pagpapasting, o pag-ayuno, o pagiging mabait, hindi yan pambayad sa salvation. Bakit? Libre lang po ito. Pastor, hindi na po ako magsaserve sa church. No? Again, you're not understand kung ano ibig sabihin talaga ng pananampalataya. No? Kaya nga doon sa binasa natin sa verse 10, di ba? We are created to do good works. Kasi naunawaan na natin ang ating Panginoon Kristo. Nakita natin dahil ito ay resulta ng pagtanggap natin. Ibig sabihin, nagagawa natin ng kabutihan dahil ito ay resulta ng grasya ng Diyos. Sabi nga, kung kaya mong magbayad ng salvation, edi pwede ka nang magyabang. Pero dahil libre lang, no, lahat ng ito, lahat ng credit ay kay God. Sabi nga, di ba, 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sabi doon, di ba? Walang sino man ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Kaya nga, bakit laging short ang merit natin? Ito yung sinasabing works versus grace. Parang ganito. Yung kinukwenta mo yung nagawa mong mabuti. At sasabihin mo kay Lord, gumawa ko na mabuti ha. Lord, nag-tithes ako. Lord, ginawa ko to. Lord, nag-serve ako. Lord, nagmi-ministry ako. Lord, pastor na ako. Hindi po ganon. Kaya nga sabi doon sa next word, not a result of works. No one can boast. Human merit, parang laging kulang ang load mo, di ba? Kahit 99% kang mabait, sabi nga, isang kasalanan lang, laglag ka. Bakit? Sabi sa atin ng James 2, verse 10. Ang lumalabag sa isa kahit tumutupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Yan ang sabi ng James 2:10. Nagawa mo nga yung iba.
lumabag ka man. Oh, paano yun? Di ba? Kaya nga po ito ginawa ang Ephesians 2:8-9. Hindi dahil sa sariling effort natin, kundi sa effort ni God. Siya ang tumubos, siya ang kumilos, siya ang nagligtas sa atin. Ang tungkulin lang natin, tanggapin siya bilang ating Panginoon. Buti na lang, di po ba? Hindi yan ang basihan. Napilit nating ipinagtutulakan. Minsan, di ba? Pilit nating ipinagyayabang kay Lord yung mga nagawa nating mabuti. Buti na lang, hindi po yun ang basihan ng Diyos. Ang gawa ay response, hindi requirement. Sabi nga, works are response, hindi requirement. Response natin sa kabutihan ng Diyos. Nagagawa natin ang kabutihan dahil ito ay response natin sa tinanggap nating biyaya mula sa Panginoon. Tulad ng bata, hindi ba? Naghuhugas ng plato dahil thankful siya sa nanay niya. Naalagaan siya, minamahal siya. In return, nag-iimbis siya ng bahay, naglilinis siya naghuhugas siya ng pinggan, at gumagawa, no? He do yung kaya niyang gawin. Hindi para makuha ang pagmamahal, kundi dahil na-experience na niya yun. Di ba? Pag minahal natin yung mga bata, no? Makikita natin. Pag tinuruan natin sila ng tama, makikita natin. Bakit? Kasi naramdaman nila yung pagmamahal. No? Dahil alam niya, yung nanay niya, hindi siya iiwan pababayaan. Bakit nga ba hindi pwedeng magyabang? Ayon dito sa ating talatang ito. Kasi kung ikaw ang nag-effort, edi ang galing-galing mo. Pero dahil ang ating Panginoong Hesus ang gumawa, siya lang ang dapat sikat. Di ba? Binasa natin kanina ito sa Ephesians 2:10. Ulitin nga natin. Ephesians 2:10. Teka. Wait po. Peso 2:10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sabi nga, we are created to do good works. No? Sabi nga ay napaka lakas ng revelation na ito. Dahil, sabi nga parang too good to be true. Maniwala ka lang. Manampalataya ka lang sa Panginoon. Yun na yun. Noong una, hindi ko rin maintindihan yun. No? Sabi nga, dahil wala kang ambag sa kaligtasan mo. Pero lahat ng ambag ni God ay para sa'yo. Ulitin ko po. Wala kang ambag sa kaligtasan mo. Pero lahat ng ambag ni God ay para sa iyo. Yung pagba-Bible study mo, una pala, pagtanggap mo sa Panginoon sa Kristo, tinanggap mo siya, ay makasalanan ka pa. At dahil nung tinanggap mo siya, gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang maranasan, kaya ikaw ay umaaten ng gawain, umaaten ng Bible study, umaaten ng devotion na katulad nito. Nag-share. Yan, lahat ay ambag ng Diyos sa atin. Hindi dahil tayo ay magaling. Hindi dahil tayo ay mabait. Kundi dahil nais nating maranasan ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito pong salvation na ito is 100% God's work. And 0% ng work mo. Kaya nga, pero pagkatanggap mo, 100% mo rin siyang susundan. No, dahil yung natanggap natin, yun din yung ating gagawin. Kung natanggap natin, yan yung sinasabi yung effectual calling, no? Na topic namin na kahapon about the calling, 2 types of calling, general calling and effectual calling, na kaya natin nagagawa ang mga bagay na ito. Hindi yung general calling lang na nakisabay ka lang, no? Na sila'y tumanggap, tanggap ka din. Pero kahit hindi mo naintindihan, dahil merong effectual calling, talagang nakita mo, kinakailangan, nakukunbik ka na gawin ang mga bagay sa buhay mo.
Sino ba ang sikat ngayon na artist? Si Taylor Swift pa rin ba? Hindi na, no? Kung sino man, di ako kasi mahilig sa makinig ng ng mga secular song, no? May mga napakikinggan ako yung mga dati na nung hindi pa ako kumanampalataya before, no? Yun lang mga natatandaan ko. Pero sabi nga, parang balik tayo, parang libreng concert ticket po ito, no? Halimbawa yung sikat na Si TJ Tandingan. TJ Tandingan, no? Sasabihin ko na sana Planet Shakers kasi yun lagi natin pinapanood eh. Okay, so sabi nga hindi mo binayaran pero pagpasok mo all in ka na sa experience na ito. O ba? Parang may naglibre sa'yo ng concert. Ganun po yun. Sabi nga, faith is the empty hands na humahawak sa libreng regalo. Yan po yung pananampalataya. It's an empty hand. Ibig sabihin, empty hand, wala kang hawak. Pero, pinangahawakan mo yung salita ng Panginoon Diyos. Parang walang kasigurahan sa sariling gawa, pero 100% assurance kay Kristo. Sabi nga, di ba? Sa Romans 8 verse 1. Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Imagine niyo yun. For Christ, there is no condemnation. Kung wala kang pananampalataya, paano mo paniniwalaan ang bagay nito? There's no verdict. Pero kailangan mong tanggapin. Kailangan mong sundin. Kaya nga personal na tanong, kung hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, bakit mo pipilitin? Yan yung isang tanong dyan. Sabi nga ni Jesus, no? Sa John 19 verse 30. Sige, basahin natin. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Okay, sabi niya doon, sa Greek word, tetelestai. It is finished. Yan po yan sa John 9:30. Tinapos na ng Diyos. Ang kamatayan na dapat ikaw nandun, ang parusa na dapat ikaw ang nandun, siya ang nagbayad sala. Gusto mong bayaran? Sige, akit ka sa krus. Pero hindi pa rin katanggap-tanggap ang iyong dugo. Dahil puro kasalanan. Anong dapat mong gawin? Anong trabaho mo? Manalig at magpasalamat. Believe and praise Him. Thanks Him. Manalig ka at pasalamatan mo siya. Sabi mo sa Kanya, Lord, salamat sa libreng ligayang ito, kaligtasan. Tinatanggap ko na si Jesus bilang tagapagligtas ko. Wala na akong kayabangan. Ikaw lang, God. Alisin mo ito, Panginoon, ang kayabangan ito sa aking isip, sa aking puso, sa aking salita. Kapatid, dyan po ako magtatapos. Katulad ng topic natin, grace is God's response sa kakulangan natin. Ulitin ko po. Grace is God's response sa kakulangan natin. Alam natin kulang tayo. Kaya kailangan natin ng grasya ng Diyos. And faith is our response sa kaganapan niya. Ulitin ko. Grace is our God's response sa kakulangan natin. Faith is our response sa kaganapan niya. Kaya nga po mga kapatid, ang Ephesians 2:8-9 ay sabi nga ay spiritual atomic bomb. Laban sa pride at legalismo. Hindi ito theory lang, mga kapatid. Sabi nga ay, this is reality check na ang Diyos ang siyang kumikilos, gumagawa,
hindi tayo. Kaya wala tayong may pagmamalaki kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Mga kapatid, purihin natin Panginoong Diyos at sa dakong ito, tayo naman po ay dadako sa Wenny's Reflection. Good morning muli mga kapatid. Nasa na? Ito pong ating napag-aralan ngayon sa ating morning devotion. Ang kaligtasan natin ay isang regalo. Hindi natin pinagtrabahuhan. Ang kaligtasan ay parang isang regalo na ibinigay sa atin ng libre. Hindi natin ito kailangang bayaran o pagtrabahuhan. Ibinigay ito ng Diyos dahil mahal niya tayo. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya dapat nating tanggapin na hindi tayo perpekto at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan nating umasa sa Diyos para sa kaligtasan. Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya kay Jesus ay parang pagtitiwala sa isang kaibigan. Naniniwala tayo na si Jesus ay nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Dapat tayong magtiwala kay Jesus at sundin ang kanyang mga turo. At dapat tayong manalangin, magbasa ng Biblia para mas makilala natin siya. Hindi tayo dapat magyabang o magmataas dahil sa ating mga nagawa. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos kaya hindi tayo dapat mag-angkin ng anumang kredito. Dapat tayong maging mapagkumbaba at alalahanin na ang lahat ng mabuting bagay sa buhay natin ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang dapat nating pag-asa, hindi ang sariling kakayahan o lakas. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang makakatulong sa atin sa anumang sitwasyon. Tayo po ay manalangin sa Diyos para sa gabay at lakas. Dapat tayong magtiwala na may plano siya para sa atin. Hindi natin ito maiintindihan kung hindi tayo magbababad sa presensya ng ating Panginoon. Dapat nating dahil binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan, dapat tayong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay ng mabuti. Tayo ay maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Dapat nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Doon lamang po papasok ang ating mga gawa dahil nagmamahal tayo sa ating Panginoon, kaya magagawa natin ang mabuti sa ating kapwa. At kung ano man po yung mabuting ginawa natin sa ating kapwa, hindi po natin dapat i-credit na sarili nating gawa yun. So ayun po ay sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po ang dapat nating maitaas at hindi ang ating sarili. Hindi po natin yung magagawa kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pangunawa at pagsunod sa mga aral na ito, mas mapapalapit tayo sa Diyos at mas magiging makabuluhan ang ating buhay. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Hey, so, purihin ng Diyos. Salamat sa iyong reflection. At siguro isang announcement natin. Mamaya po tayo ay uli po tayong Bible study. Dahil today ay meron po ulit tayong necrological service sa ating kapatid sa Bulacan, no, na namayapa para sa wake po ni Tatay Felix. Tayo po ay may service doon, may gawain tayo. At kung inaanyayahan ko po ang mga kapatid natin na dumadalo ng Bible study, na hindi ko lang alam kung may live mamaya. No? I-follow nyo po si Ate Nela Nonoso. No? Tingnan po natin kung may live po tayo ay meron po tayong service doon. At magbibigay lang po muna tayo ng sabi nga sa break natin sa ating pag-aaral. Tayo ho ay dalamhati, no, sa ating sa pamilya ng ating kapatid na namayapa. That's all mga kapatid. At ngayon naman gusto kong i-acknowledge ang ating mga kapatid online na laging sumusubaybay at nag-share, no, ng devotion na ito.
At purihin ng Diyos sa buhay ninyo. At kayo po ay kabahagi ng pagpapala ng Diyos. Hindi lang sa ating lahat, kundi sa iba pa rin hindi mananampalataya. Nawa ang effort ng share natin ng word na ito ay patuloy na magbigay ng encouragement sa iba naman ng palataya sa ating Panginoon Kristo. Ng patuloy nating layunin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos ay upang maiparating sa bawat isa na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, na meron tayong Kristo na siyang nagliligtas sa atin. Sabi nga, katulad ng topic natin ngayon, kung ating tatanggapin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, ay meron tayong kasiguraduhan na ang kaligtasan ito ay dahil sa grasya at pananampalataya natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, ating tunghayan na ating mga partner online, no? Pinangunahan tayo ni Ate Cindy at siyempre na aking magandang nanay dyan sa Santa Rosa, Laguna. At si Ate Cindy naman ay nasa Pampanga. Yan. At yan, batiin natin ngayon ang Gitgano Mercado Family. Sinundan po yan ni Nay Winnie Patual, no? Mula po dyan sa Villa Escudero. At yan, God's morning po. At okay, pagbati sa mga apo at anak ni Nay Winnie, no, dito. Yan. At ganun din kay Ate Nela Nonoso, no, diyan sa San Pablo, Laguna. Yan. At kasama rin natin mula sa Bulacan si Kuya Chris Artillaga, at batiin na rin natin at yung mga nahuli natin ang Artillaga, silang family. Yan. Good morning. At yan, at kasama rin po natin si Ate Carmeline Azucena Tanyo, no? At batiin natin ang Azucena Tanyo. Siyempre kasama dyan si Brother Arthur, at si Julene, si Pau, at si Tyrone. Okay? Happy birthday kay Chakinay nga pala, no? Yan, happy birthday kahapon, tama po ba? Oho, at lubos na kagalingan sa asma ni Kuya Chris. Amen. No? At yan. Okay. Yan. At kay Sister Alma Tatel, kasama rin po natin sa Pila, Laguna. Okay. At pagbati sa Tatel family, buong Tatel family. Yan. Okay. At ito, kalakasan ni Ate TC Victor Dalangin. Yan, kay kagalingan ni Irene Artillaga. Yan. Okay. Sabi nga, kasama rin po natin sa ang mula po sa Bacolod, ang Kuya George Pios. No? Okay. Yan, pag-iingat sa lahat, no. Salamat na Winnie, no, sa mga pag-iingat sa mga estudyante, yan, mga even kahit sa mga anak ko, yan. Salamat po. Kay Jericho, kay Ian, Alejandrino family, kila mga nasa abroad, no, sa Israel, si Maripe ulit sa Dubai, at si Ate Lorena, yan, Patual. Yan, salamat. Okay. Yan. Okay. And sino pa? Okay. So that's all. Batiin na rin natin, mukhang wala pa si Pastora Pia, no? Pero batiin na rin natin, ganun din si Ate Marta at si Ate Gori. So purihin ang ating Panginoon Diyos. At again, tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon Diyos. Let's all pray. Maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aral na ito na aming napakinggan. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang gumagabay, nagtuturo at naglilid sa amin, Panginoon, patungkol dito sa pag-aaral na ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang pangunawa, Panginoon, the right understanding through your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, for this lesson sa Ephesians 2:8-9 na pinamagatang Grace Through Faith. Why human merit?
fall short. Tunay nga, Panginoon, na kung kami mananahan sa tradisyon at sa aming sariling kakayahan at hindi kami susunod sa salita ng Panginoon Diyos at hindi mananampalataya, ay mahirapan kaming unawain ang iyong pagkilos sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na sa iyong kabutihan, sa paniniwala namin na si Kristo ay aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ng ito ay nabigyan ng hustisya. Tinapos mo sa krus at ito, ikaw ang gumanap. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming buhay. Katulad, Panginoon, ng aral na ito, patuloy namin idinadalangin na patuloy mo kaming bigyan ng malalim na pagkaunawa at pagkapit sa iyong salita. At Panginoon, dinadalangin din namin na may pananampalataya na sa iyong kabutihan, O Lord, ang iyong pagpapala ay sapat. Higit sa lahat, sa aming mga kapatid na may karamdaman, nangihina, nanlulupaypay, nalulungkot. Ganun din, Panginoon, dinadalangin din namin ng may pasasalamat, O Lord, at pananampalataya. Yung pag-iingat sa bawat isa, O Lord, at ganun din, Panginoon, sa iyong probisyon ay pagkakaloob sa amin sa lahat ng area ng aming buhay. Ano man ang aming pangailangan, maging ito man ay spiritual, O Lord, maging ito man ay emosyonal, Panginoon, o maging ito man ay financial, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa lahat ng ito at ikaw ang maging magmaneho ng aming buhay. Muli, salamat, Panginoon. We believe na ikaw po ang aming Diyos na siyang patuloy na sumasama, Panginoon, sa amin. At dahil sa iyo, Panginoon, patuloy kang nakikinig, patuloy mo kaming tinuturuan, at patuloy mo kaming ginagabayan sa lahat ng aming iniisip, sinasabi, at gagawin, at ginagawa. Muli, sa lahat ng ito, patuloy ang aming papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at dyan po tayo magtatapos.